戦闘がどんなもんか。Nagsimula ang kwento nang ipinakita ang isang malaking halimaw. Tinalo na siya ng bayaning si Sanraku. Nagpasalamat sa kanya ang babae dahil sa wakas ay may nakatalo na sa hari ng kadiliman. Sinabi rin niyang naging mahirap at masalimuot ang pinagdaanan ni Sanraku. Sinabi ni Sanraku na ngayon na ang oras na kanyang pinakahihintay. Binanggit niya ang pangalan ni Prinsesa Feria. Nawala ang tagapagligtas sa kanyang harapan. Nasa ere na pala ito, sabay tadyak sa kanyang mukha. Sinabi ng hero na maari ka nang sumunod sa hari ng kadiliman. Dahil ikaw ang tunay na hari ng kadiliman at napakapangit ng ugali mo. Lumipat ang eksena sa loob ng isang kwarto kung saan ang isang binatilyo ay nagdiriwang. Dahil natapos na niya ang larong Feria Chronicle. Sinabi niyang sa wakas ay nakapaghiganti rin siya sa mga ginawa sa kanya ni Feria. Para sa kaalaman ng lahat, ang anime na ito ay naganap sa panahon kung kailan ang virtual reality games ay matagal nang naimbento. At dahil matagal na itong naimbento, marami ng virtual reality games ang nagawa ng iba't ibang kumpanya. Ngunit ang karamihan sa mga ito ay basura. Hindi maganda ang graphics, hindi optimized, at kung ano-ano pang mga dahilan. Kaya ang tawag sa mga larong ito ay trash games. Maraming tao ang ayaw pag-aksayahan ng oras ang mga ito, ngunit ang ating bida, na si Rakuzo Hizutome, ay kakaiba. Ang kanyang hobby ay tapusin hanggang dulo ang bawat basurang game na kanyang mahahanap. Pakiramdam niya kasi ay para siyang bilanggong bagong laya, sa tuwing nakakatapos ng mga basurang laro. Kaya ang tawag nila sa kanya ay Trash Game Hunter. Kinabukasan ay gumising siya ng maaga upang pumasok sa eskwela. Mapapansin na kulang siya sa tulog dahil sa madalas niyang paglalaro. May isang babaeng naghihintay sa kanya. Gusto niyang tanungin kung ano ang pinagkakaabalahan niyang games ngayon. Ngunit ang totoo ay gusto lang niyang mapansin siya ni Rakuzo. Nang sinubukan na niyang kausapin si Rakuzo ay bigla namang dumating ang kaibigan nitong lalaki, kaya hindi na siya nakapagsalita. Lumipat ang eksena kung saan ipinakilala si Mana. Siya ang may-ari ng tindahan ng mga VR games. Kasunod nito ay pumasok sa kanyang tindahan si Rei Saiga. Siya yung babaeng nasa school kanina. Tumingin-tingin siya sa paligid na tila ba may hinahanap. Sinabi ni Mana na wala siya rito. Nagulat si Rei sa sinabi ni Mana at sinabing may hinahanap lang siyang games. Sinabi ni Mana na hindi mo ako maloloko dahil kilala kita at alam ko kapag in love ang isang babae. Sinabi rin niyang hindi pa siya bibisita rito dahil tinatapos pa niya ang Feria Chronicles. Mukhang matatagalan pa siya bago bumalik dito dahil mahirap ang basurang game na yon. Bukod kasi sa kakaiba ang attack pattern ng kalaban, ay dumagdag pa sa pahirap ang kakampi mong NPC. At sa sobrang dami ng glitch ng laro ay mahihirapan kang matalo kahit ang pinakaunang first boss. Tinawag din na headset killer ang larong ito dahil sa rami ng naibatong headset ng mga players dahil sa pagkainis. Sinabi ni Rei na mahirap nga raw ang larong yon, sabi ng kanyang kapatid. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang dumating si Rakuzo. Nagulat naman si Mana dahil biglang nawala si Rei sa kanyang harapan. Tinanong ni Rakuzo kung meron pa siyang marerekomendang trash game. Tinanong ni Mana kung natapos na ba niya ang Feria Chronicle. Sinabi ni Rakuzo na natapos na niya ang basurang laro. Tinanong ni Mana kung kamusta naman ang kanyang experience. Sinabi ni Rakuzo na isa itong tunay na trash game, at ang pinakamalaking basura sa lahat ay ang babaeng bida na si Feria. Simula't simula ay nakakaasar na ito dahil siya ang punot dulo ng lahat ng kamalasan na mararanasan mo. Siya rin ang dahilan kung bakit mapapahamak ang mga taong bayan at ang mga kagrupong iyong makakasama. At ang matindi pa rito ay palagi siyang nakakahanap ng paraan upang mailipat ang sisi ng kanyang mga ginawa sa final boss. At kung magrereklamo ka naman, ay hindi na siya gagalaw at kasabay nito, hindi na rin gagalaw ang istorya ng laro. Kaya wala kang magagawa kung hindi ang suyuin siya, na kadalasan ay tumatagal ng ilang oras. Kaya sobrang nakakairita talaga. Ngunit wala ka namang magagawa dahil hindi magpapatuloy ang laro. Sinabi ni Mana na proud siya sa kanya dahil hindi siya sumuko kagaya ng iba. Sinabi ni Rakuzo na sobrang rewarding naman ang game sa bandang huli. Dahil matapos mong matalo ang final boss bago dumating ang credits sa ending, ay merong 3 minutong gap na siguro ay nilaan para sa cutscene. Ngunit dahil nga basurang game ito ay nagkaroon ng glitch doon. Kaya sa loob ng 3 minuto, kahit anong gawin mo kay Feria, ay wala ng consequences dahil tapos na ang laro. Natunaw ng 3 minutong ito ang lahat ng sama ng loob na naipon ko sa laro.
Sinabi ni Mana na masaya siya dahil nagustuhan niya ang game. Ngunit nalungkot si Rakuzo dahil natapos na niya ang laro at baka wala na siyang makitang trash game na kanyang may enjoy. Nakita ni Mana si Rei, kaya sinabi niya kay Rakuzo na bakit hindi niya subukang maglaro ng isang premium game sa unang pagkakataon. Sinabi ni Mana na nasubukan na niyang maglaro ng mga basurang game, bakit hindi naman niya subukang maglaro ng isang dekalidad na game na may 30 milyong players. Wala namang mawawala, hindi ba? Alam kasi ni Mana na matagal na itong nilalaro ni Rei, at gusto niyang magkatagpo silang dalawa sa loob ng game. Shangri-La Frontier. Ito ang nangungunang virtual reality game ngayon. Kabaliktaran ito ng mga basurang game na kanyang nilalaro. Umuwi siya ng bahay na dala ang larong Shangri-La Frontier. Binasa ni Rakuzo ang description nito, at nalaman niyang ito ay lumabas noong nakaraang bakasyon. Ang larong ito ay nasa isang medieval settings, ngunit mayroong elemento ng science fiction at teknolohiya. Hindi ito kagaya ng Faeria Chronicle na puno ng haters, dahil ang larong ito ay halos walang bashers, at karamihan pa sa reviews ay puro papuri. Binuksan na niya ang laro upang simulan ang kanyang journey. Napansin rin niyang ang kumpanyang gumawa nito ay ang Utopia Entertainment Software. Isa itong sikat na kumpanya na never pang gumawa ng basurang game. Hindi na niya matandaan kung kailan siya huling naglaro ng isang game na hindi basura. Kaya nagulat siya nang makita kung gaano ka-optimize ang laro. Kung paanong ang bawat parte ng kanyang katawan ay maaari niyang i-customize. Ang buhok, ang kulay, ang accessories, at marami pang iba. Sobrang laki ng kaibahan nito sa mga nakasanayan niyang basurang games. Kaya nag-experiment siya ng Jaforms upang maiba naman sa nakasanayan niyang itsura. At ang kanyang nabuong karakter ay isang hubad na manok. Sinabi ni Rakuzo na hindi kukuha ng armor ang kanyang karakter upang makapag-focus ito sa paggawa at paggamit ng malalakas na sandata. Sinabi ng system na maaari niyang ibenta ang mga panimulang equipments na hindi niya gagamitin at mapupunta ito sa kanyang panimulang pera. Kasunod naman ay pinapili siya ng class. Laking gulat niya nang makitang napakaraming class ang pagpipilian. Ang napili niya ay ang Twin Blade. Kasunod nito ay pinapili naman siya ng Origin. Kanyang nabasa na ang Wanderer ang may pinakamababang depensa, ngunit ito rin ang may pinakamataas na lock stat. Ang lock stat ay nakakaapekto sa critical chance at drop rate sa laro. Sinabi niyang babagay ito sa kanyang karakter na nakafocus sa attack. Matapos nito ay pinangalanan niya ang kanyang karakter na Sanraku. Ito ang pangalan na kanyang ginagamit sa lahat ng kanyang games. Kinuha niya ito mula sa tunay niyang pangalan. Dahil natapos na niya ang paggawa ng kanyang karakter ay pumasok na siya sa loob ng mismong game. Excited na siyang makita kung ano ang itsura ng isang dekalidad na game. Tiningnan niya ang kanyang kamay at sinubukang gumalaw. Sinubukan rin niyang tumakbo, kumapit, at umakyat. Siya ay nagulat dahil ang pakiramdam nito ay walang pinagkaiba sa tunay na buhay. Nakita rin niya na napakaganda ng pagkakagawa ng kapaligiran. At kahit ang tunog ng tubig at huni ng ibon ay sobrang natural. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Binuksan niya ang mapa upang tingnan kung siya ay nasaan, dahil sa kanyang pagkakaalam ang lahat ng laro ay nagsisimula sa Beginner's Town. Ngunit siya ay nagtataka kung bakit dito siya nagsimula sa gubat. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang dahilan kung bakit dito siya nagsimula sa gubat ay dahil ang pinili niya ay isang Wanderer. Nakita niyang Firstya ang pangalan ng unang bayan at malapit lang ito sa kanyang lokasyon. Kaya naisipan niyang puntahan ito. Habang naglalakad papunta sa unang bayan ay binuksan niya ang kanyang status window. Nakita niyang mataas ang kanyang lock stats, ngunit mababa ang depensa dahil na rin sa wala siyang suot na armor. Bigla na lang may goblin na sumugod sa kanya. Mabuti na lang at agad niya itong naiwasan. Siya ay nakaramdam ng excitement. Dahil sa unang pagkakataon ay masusubukan niya kung anong klaseng combat system meron ang larong ito. Sumugod ang goblin at pinuntirya ang kanyang leeg. Agad naman niya itong naiwasan at na-counter. Dahil dito nakakuha siya ng item at nag-level up. Sinabi niyang parang mahina lang ang kanyang nakalaban. Siguro ay dahil nasa unang mapa pa lang siya. Ngunit hindi pa siya natatapos magsalita ay may narinig siyang kaluskos mula sa damuhan. Agad siyang naghanda sa kung anuman ang lalabas dito. Biglang sumugod ang monster sa kanya. Muntik na naman siyang tamaan sa leeg. Nagulat si Sanraku sa lakas ng atake nito. Nakita niya na isa itong Vorpal Bunny. Sumugod na naman ito sa kanya, mabuti na lang at mabilis niya itong nasangga. Tumalbog ang Vorpal Bunny dahil tinamaan siya ng counter ni Sanraku.
Sinabi niyang leeg na naman ang puntirya ng monster, at kung tatamaan siya nito ay siguradong katapusan na niya. Sumugod na naman ang Vorpal Bunny at nasangga na naman niya ito. Sinabi ni Sanraku na kung palaging leeg lang ang puntirya ng mga monsters ay hindi ito obra. Dahil kung alam niya kung saang parte ang kanilang target ay madali niya itong mapaghahandaan. Nag-level up ulit si Sanraku. Nagulat siya sa laki ng XP na ibinigay ng Vorpal Rabbit. Ngunit siya ay nadismaya dahil wala itong ibinagsak na item. Bigla namang may lumabas na notification. Sinabi nito na may nabuksan siyang kondisyon, at dahil dito nakuha niya ang skill na flash counter. Siya ay natuwa dahil napakaganda ng disenyo ng game. Makakakuha ka ng skills kung may gagawin kang mga aksyon. Bigla siyang napaisip na kanina pa siya naglalaro, ngunit hindi pa siya nakaka-encounter ng kahit anong bug or glitch. Nasanay kasi siya sa mga basurang games. Naisip rin niya na dahil ang kanyang karakter ay mataas ang critical rate, maaari siyang makipaglaban sa mga monsters na higit na mas mataas ang level sa kanya. Kailangan lang niyang iwasang tamaan, dahil kung hindi ay siguradong patay siya. Ngunit ang kapalit naman nito ay mas malaking XP, at ang posibilidad na makakuha ng mas magandang gamit. Idagdag pa rito na gustong-gusto niya ang weapon ng Vorpal Bunny, kaya napagdesisyonan na niyang huntingin ang mga ito. Sa paglaban niya sa mga monsters, ay nakapag-unlock pa siya ng ibang mga skills. Siya ay naiinis dahil matagal mag-respawn ang Vorpal Bunny, ganun naman talaga kapag isang rare monster. Naisipan na niyang ilagay ang kanyang mga stat points. Nakalimutan pala niya ito, at naalala na lang niya noong siya ay nag-level up muli. Sa bandang huli ay nakuha rin niya ang weapon ng kuneho. Matagal nga lang ngunit sulit naman dahil may bonus itong critical damage. Naisipan na niyang magpahinga muna at pumunta sa bayan, ngunit hindi niya namalayan na malayo na pala siya sa first cha. Mas malapit na siya sa sekundarya na nasa kabila lang ng bangin. Sa harap ng hanging bridge ay may boss monster na naghihintay. Kailangan niya munang talunin ito bago siya makaraan. Ngunit nakita niyang kulay pula ang pangalan nito, nangangahulugang mahirap labanan ito ng mag-isa, at kailangan ng party upang matalo ito. Ngunit hindi siya nagpatinag. Dahil sa rami na ng kanyang nilaro, alam na niya ang attack pattern ng mga snake monsters. Kadalasan ay gumagamit ito ng tail swipe, poison venom, at kagat. Kailangan lang niyang iwasan ang mga ito at siguradong mananalo siya. Tuwang-tuwa siya sa Shangri-La Frontier, dahil sobrang layo nito sa mga basurang game na kanyang nalaro. Sa loob ng unang bayan ay may isang high-level player na nasa harap ng exit nito. Ang mga newbie players ay namangha sa ganda ng kanyang equipments. Ito pala ang karakter ni Rei. Pumunta siya rito upang hanapin si Rakuzo. Tinitingnan niya ang pangalan ng mga players dahil nabalitaan niyang Sanraku ang pangalang lagi niyang ginagamit sa kanyang mga games. Alam niyang ang lahat ng bagong players ay daraan dito sa unang first town kaya nakabantay siya sa exit. Ngunit si Sanraku ay kakaiba. Nasa harap na siya ngayon ng ikalawang bayan at kasalukuyang nakikipaglaban sa boss monster na nagbabantay dito. Sinabi ni Sanraku na pag-aaralan niya muna ang attack pattern ng monster. Nilagyan niya ng blessing ang kanyang mga paa upang mas bumilis ang kanyang galaw. Umatake ng paulit-ulit ang boss monster at madali naman niyang naiwasan ang mga ito. Sinabi ni Sanraku na madali pang basahin ang galaw ng area monster dahil ito ay boss monster lang ng beginner's area. Sinabi rin niyang kaya niyang talunin ito nang hindi siya tinatamaan. Umatake na siya sa monster at iniwasan ang kagat nito. Ang hindi niya inaasahan ay ang mabilis na pagbagsak ng durability ng kanyang sandata. Inilabas na niya ang mga nakuha niyang punyal mula sa Vorpal Bunny. Inatake na naman siya ng boss monster at agad naman siyang nakalundag. Habang nasa air ay gumamit siya ng skill, ngunit sinalubong siya ng venom attack ng monster. Nakita niyang siya ay nalason. At kada 10 segundo ay mababawasan ang kanyang buhay. Nangangahulugang meron na lang siyang 30 minuto upang talunin ang boss monster. Sinabi ni Sanraku na masyado siyang naging kampante, at ngayon ay siseryosohin na niya ang laban. Kailangan niyang mapatama ang kanyang mga critical upang umabot sa oras. Sinabi niyang hindi madaling gawin ang mga critical attacks, dahil kailangan niya munang malaman kung saan ang kahinaang parte ng kalaban, at tamaan ito roon upang mag-critical. At dahil wala na siyang oras upang hanapin ito ay naisipan na lang niyang gawan ito ng weak point. Sinabi niyang kung paulit-ulit niyang aatakihin ang isang parte, ay siguradong magkri-critical ang kanyang mga atake, dahil wala ng depensa ang sugat. Ang problema na lang ay kung gaano karami ang buhay ng boss monster. Umatake ng tail swipe ang monster, at tumilapon siya pa itaas.
Tinuklaw siya ng ahas, ngunit nasangga niya ito. Ginamit niya ang kanyang skill na flash counter upang tamaan ang ulo ng monster. Humawak siya sa buhok ng monster at ginamit ang kanyang skill na kayang mag-ignore ng depensa. Nag-critical ito at natalo niya ang boss monster. Dahil dito nag-level up na naman siya at nakakuha ng mga item. Ngunit hindi pa rito natatapos ang kanyang problema. Dahil siya ay may lason pa rin at paubos na ang kanyang oras. Nilagay niya ang kanyang mga stat points sa agility upang makatakbo ng mabilis at makabili agad ng antidote sa loob ng bayan. Ngunit hindi niya alam kung nasaan ang pharmacy. Kaya naisip na lang niyang magrehistro muna sa save point. Ngunit hindi rin niya alam kung nasaan ang save point. Lumipat ang eksena kung saan makikita ang dalawang player sa labas ng ikalawang bayan. May narinig silang malakas na sigaw. Agad na kinuha ng babaeng player ang kanyang pana. Sinabi ng lalaking player na hindi ito monster dahil may pangalan sa kanyang ulo. Sinabi rin niyang huwag niya itong atakihin kung ayaw niyang maging kulay pula ang kanyang pangalan. Napansin ng lalaki na nalason si Sanraku, kaya agad niyang itinuro ang save point at sinabing mag-a-activate lang ito kapag siya ay nasa kama. Nagpasalamat si Sanraku at agad na pumunta doon. Sinabi ng lalaki na madalas itong nangyayari dito sa sekundarya dahil sa boss monster na nagbabantay sa labas ng bayan. Sa loob ng inn ay halos magwala na si Sanraku dahil napakabagal magsalita ng NPC kahit iniskip na niya ang mga dialogue nito. Kalaunan ay nakakuha rin siya ng kwarto. Agad siyang nag-dive sa kama upang makapag-save. Umabot naman siya sa oras. Yun nga lang ay namatay pa rin siya dahil wala siyang antidote. Bilang penalty ang lahat ng kanyang stats ay mababawasan ng kalahati. Ganun pa man sobrang natutuwa siya dahil kahit papaano ay nakaabot siya sa save point. Mabuti na lang at nakita siya ng dalawang player kanina. Nang bumalik siya sa laro ay naisipan niya munang umikot sa bayan. Napag-isipan niyang bumili muna ng mga gamit at recovery items habang nasa penalty pa ang kanyang mga stats. Napansin niyang pinagtitinginan siya ng mga tao dahil mukha siyang hubad na manok. Kaya naisipan niyang bumili muna ng leather armor. Dumaan na rin siya sa blacksmith upang bumili ng sandata dahil nasira ang kanyang gamit noong nakipaglaban siya sa area boss. Ngunit wala siyang makursunadahan sa mga ito. Dahil ang lahat ng ito ay mga normal items lang. Sinabi ng blacksmith na kung gusto niya ng mas magandang sandata ay kailangan niya itong i-craft. Ngunit nangangailangan ito ng mga materyales na makukuha lang sa pagmimina. Sa itaas ng bayan ng sekundarya ay may isang lugar na tinatawag na Dermarsh, kung saan maaaring magmina ng mga crafting materials. Sinabi ng blacksmith na kailangan niya ng 6 na pirasong gray ore. Ngunit kanina pa siya nagmimina at puro normal stones lang ang kanyang nakukuha. Idagdag pa rito na napakahirap gumalaw dahil sobrang bigat ng kanyang nabiling pickaxe. May nakita siyang monster sa kanyang kalapit. Hindi naman ito aggressive kaya hindi na niya ito pinansin. Ngunit kanina pa siya nito tinatalsikan. Hindi na siya nakapagtimpi at binato niya ng pangmina ang monster. Sinabi niyang wala sana siyang balak na patulan ito, ngunit kanina pa siya nito tinatalsikan ng putik. Sinabi rin niyang kukunin niya ang leather nito upang gawing armor, dahil ang kanyang armor ngayon ay gawa rin sa balat ng palaka. Napansin niya na parang dumarami na ang players na kanyang nakikita. Siguro ay dahil malapit na ang bakasyon, kaya dumarami na ang mga players. Naisip niyang magmina ng mas marami habang konti pa lang ang mga tao. Nagulat ang blacksmith na makita ang dami ng materyales na kanyang nakuha. Nakita rin niya na may nakuhang rare material si Sanraku. Sinabi ng blacksmith na maaari niyang magamit ito sa paggawa ng mas malakas na weapon. Nagustuhan naman ito ni Sanraku at sinabing igawa siya ng 2. Umikot pa siya sa bayan upang bumili ng mga items. Bumili rin siya ng mapa at kalaunan ay bumalik sa shop ng blacksmith. Nakita niyang natapos na ang pinagawa niyang sandata at sinabing napakaganda nito. Sinabi ng blacksmith na kung may makikita pa siyang materials ay dalhin niya ulit sa kanya upang may upgrade niya ang kanyang weapon. Nagpasalamat si Sanraku at nagpaalam na sa blacksmith. Sinabi ng blacksmith na mag-ingat siya at huwag munang lumabas ng bayan dahil sumapit na ang gabi at lalabas na ang mga nocturnal monsters. Mas malakas ang attack ng mga ito kumpara sa monsters sa umaga. Sinabi ni Sanraku na mag-iingat siya, ngunit sa isip nito ay matatapos na ang kanyang penalty at babalik na sa dati ang kanyang mga stats at ang mga nocturnal monsters ang kanyang mga magiging practice target para sa bago niyang sandata. Lumipat naman ang eksena sa labas ng bayan. Sinabi ni Ray na nalibot na niya ang buong beginners area, ngunit hindi niya nakita si Sanraku.
Ang natitira na lang na posibilidad ay nagawang talunin ni Sanraku ang area boss at hindi na siya dumaan sa unang bayan. Ngunit wala pa siyang nababalita ang nakagawa nito, kaya mas bumilib siya kay Sanraku. Lingid sa kaalaman ni Rei ay nasa labas na ng ikalawang bayan si Sanraku, at kasalukuyang nakikipaglaban sa mga nocturnal monsters. Napansin ni Sanraku na mas malakas na ang goblin ngayong gabi kumpara sa unang goblin na kanyang nakalaban kaninang umaga. Mas mabilis at mas malakas na ang atake nito. Mas malaki na rin ang buhay nito, at mas mahirap nang basahin ang attack pattern. At ang mas nagpahirap pa rito ay may kakayahan rin itong tumawag ng kakampi. Sinabi ni Sanraku na nahihirapan na nga siya sa isa, ay tumawag pa ito ng mga kakampi. Ngunit imbes na matakot at tumakbo, ay mas natuwa pa siya. Habang nakikipaglaban sa mga goblins, napagtanto niyang mas gusto na niyang maglaro ng premium game dahil mas nakakapagbigay ito ng excitement sa kanya. Mas nadagdagan pa ang kanyang excitement ng may unique monster na lumabas sa kanyang harapan. Tinatawag nila itong Night Slayer. Makikita naman sa kanyang itsura kung bakit ito ang tawag sa kanya. Lumipat ang eksena sa loob ng facility ng Utopia Entertainment. Dito makikita ang server at system ng laro. At simula nang mag-open ang larong Shangri-La Frontier, ay ngayon pa lang may lumabas na unique monster sa buong server. Kung gusto nyo pong maging updated sa susunod na episode, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.